Hello po! Hello sa inyo lahat. Sa mga nanonood ngayon sa YouTube ko, maraming salamat ulit sa pag-drop by sa aking channel na Lynn Morat Vlog. Kumusta kayo dyan? Kumusta ang mga magagandang Filipina at Filipino dyan sa Pilipinas o di kaya kung saan ka mang parte ng Earth, napakagandang Earth natin is, kumusta ka na? Sana nasa mabuti kayong kalagayan at last time, nag-promise ako na magbibigay ako ng detail about ang tanong pala is, mahirap ba maghanap ng trabaho dito sa Germany? Totoo ba yung balita? Actually, last time sa Facebook ko na Lynn Morat Vlog, meron akong shinare doon na video, interview na taga CNN. Nag-interview sila ng isang German guy, isang may-ari ng school sa Germany. Tapos may nakalagay doon na naghahanap sila ng worker. Yun, panoorin nyo, bisitahin nyo yung aking Facebook na Lynn Morat Vlog. Nandoon na share ko. So, balik tayo sa topic natin. Yung topic natin ngayon is, mahirap ba na maghanap ng trabaho dito sa Germany? Well, di ba sa Pilipinas, kapag nakagraduate ka, kahit anong course, mahirap maghanap ng trabaho dyan. Di ba? Kasi marami tayong kakompetensya. Tapos, sabay-sabay kayong mag-graduate. Di syempre, maghahanap sabay-sabay ng trabaho yung mga yan. Di ba ang hirap? Tsaka, kahit sino naman nahihirapang maghanap ng trabaho dyan eh. Kasi, ikaw mismo yung maghahanap ng trabaho, kung anong company, kung saan yung location. Mostly talaga yung mga taga-probinsya, diba? Pumupunta talaga sa city para lang maghanap ng opportunity doon. Kaya siksikan tuloy yung ating mga cities. Malalaking cities, lalo na sa Maynila. Dito, kakaiba. Kakaiba, as in kakaiba, baliktad. Tayo, sa Pilipinas, tayo yung naghahanap. Dito, yung company yung naghahanap ng worker. Imagine. Totoo yan. Promise. Kasi na-experience ko yan. So, kung gusto mo nang maghanap ng trabaho dito, kapag nandito ka na at meron kang B1, ibig sabihin ng B1 is language certificate. Kailangan talaga, requirement yan. Sa lahat naghahanap ng trabaho dito, kailangan may B1 certificate. Kung gusto mo maghanap ng maganda-gandang work, meron naman ditong work na hindi kailangan ng B1 certificate. Pero kung gusto mo maghanap ng maganda-gandang work, is meron ka talagang B1. B1 is either pwede mong kunin sa Pilipinas kung nandyan ka pa. Pwede mag-online ngayon sa Goethe Institute. Hanapin nyo yung website na yan. Tapos, tawag dito, pwede rin dito ka mag-B1, mag-language studies. Depende kasi yan sa visa mo rin dito, ha. Pero I'm talking about yung mga pumunta na dito na nandito na meron silang visa na hindi tourist, ha. Bawal ang tourist magtrabaho. Promise. So, follow tayo doon para wala tayong bad record sa Germany. Pero kapag meron kang fiancé visa, o di namang, fiancé is, hindi ako sure ha, pero ang visa ko kasi is, family reunion visa. Basta, pag meron kang, na-approve ka na pwede kang maghanap ng trabaho dito, sa Landrats, big sabihin, pwede ka na maghanap ng trabaho. Pero, isisend ka muna nila sa language learning. Kailangan muna meron kang B1. So, halimbawa, meron ka ng B1, pero wala kang alam kung paano ba mag-apply ng trabaho. Eto, lahat ng working agency dito, mostly, is pagmamay-ari ng government, German government. So, ibig sabihin, available yan sa lahat. Lahat na gustong maghanap ng trabaho. Kung ang pangalan ng agency is, magsabi na lang kayo dyan sa comment kung gusto nyong malaman. Kasi dito sa Germany, maraming restriction. Hindi ako authorized na magsabi ng pangalan in public na ganito ang pangalan ng agency. Pwede kong isulat na lang dyan sa comment kung gusto mong malaman yung agency. So, magre-register ka doon.
tatawag ka doon, tapos o pwede kayo online, tapos i-fill upan mo yung form na magre-register ka, na maghahanap ka ng trabaho. Tapos nun, kapag nakita na nila na nag-register ka na, na-submit mo na yung information lahat, is tatawagan ka ng working agency na yon. Tapos, i-interviewin ka personally, kasi gusto kasi nilang malaman, physically, ikaw mismo. Tapos, kapag nakita na nila, ang tanong nila dyan is, i-confirm lang nila yung mga nasulat mo doon sa registration. Tama ba ito? Yung full name, address, status mo, single ba or married or may anak. Kailangan nilang malaman kung may anak ka, ilang taon yung anak mo, kasi yung mga mother dito na may baby pa, hindi pwedeng magtrabaho kasi wala namang yaya eh. Ikaw yung yaya ng iyong anak. Wala namang yaya kami dito. May mga yaya dito pero yung mga super rich na, yung wala nang pakialam kung magkano yung per hour na sweldo. Per hour ang sweldo dito ha, hindi per day. Ganon. So, social, no? Tapos, yun, i-confirm nila yung status ng life mo, kung saan ka located, yung kailangan nilang malaman yun. Tapos, kung ano yung last na experience mo, working experience mo, kung ano yung course mo. Ngayon, eto lang, isasabihin ko lang na, huwag ka mag-expect na, halimbawa, nag-graduate ka dyan sa Philippines, o kung saan man na teacher ka, tapos, mag-a-apply ka dito ng teacher. Hindi. Kasi kailangan mo magkaroon ng official certificate na teacher ka dito sa Germany. Mag-aaral ka ulit ng teacher. Back to zero. Kung teacher ka dyan, at gusto mo maging teacher dito, back to zero, mag-aaral ka ulit ng, first year. Ewan ko kung ilang years yung teacher. I think 3 years. Yun, mag-aaral ka ulit. Kasi akala mo pwede na dahil certificate mo, no? Hindi. Tapos, halimbawa, yung course mo is yung IT, naku, mag-aaral ka rin dito. Ganyan. So, wag mo expect yan. Pero maraming mga trabaho kung ayaw mong, halimbawa, teacher ka, ayaw mo nang ganun. Ayaw mo na maging teacher dahil complicated sa, halimbawa, mother ka, nagkaanak ka, may baby ka na maliit. Hindi ganun hindi ka na teacher. Maghahanap sila ng trabaho na related din sa trabaho mo, pero hindi na official talaga na teacher. Ganon. Ako, experience ko na lang, yung akin na lang na, na status. Kasi ako, nag-graduate ako ng 2 years hotel and restaurant management. So, yung mga experience ko sa hotel, sa restaurant, naging waitress, receptionist, reservation officer, ganyan, naging housekeeping, gano'n. So, nakita nila yung status ko. Tapos sabi nila, gusto mo bang bumalik sa hotel? Kasi tinatanong nila, ang mga details na pabor sa sitwasyon mo. Ngayon, halimbawa, nandun ka, in-interview ka, ilang taon na ba yung anak mo? Ano ba yung trabaho ng asawa mo? Nakalagay din naman dun eh. Tapos, anong oras ka lang pwedeng magtrabaho? Anong araw ka lang pwedeng magtrabaho? Ilang kilometers ba ang pwede sa'yo? Kasi dito, kapag wala kang driving license, di ba mahihirapan kang maghanap ng trabaho? Kapag sa city ka, yung bahay mo sa city, pwede ka nang walang driving license na magkumuha ng driving license. Pwede naman may mga work dyan na pwedeng lakarin. So, bibigyan ka nila ng company na pwede mo lang lakarin. O pwede mo lang i-bike. Ganyan. So, tinatanong nila yung status, kung pwede ka ba sa ganito, ilang kilometers yung kaya mo, kapag may car ka, ilang kilometers ang gusto mong i-drive mo, ganun. Kasi, di ba, cost din yung gasolina. So, the longer na mag-drive ka is magastos din yung gasolina. Tapos yung sweldo mo, ganyan. Actually, dito yung sweldo is they follow the standard rules na kung ano yung minimum, yun talaga yung minimum. Walang province rate, walang city rate, ganun. Pare-pareho lang yung starting salary. Yun. So, tinatanong nila yung status na yan. So, kayong mag-asawa, bago ka maghanap ng trabaho, halimbawa, nag-asawa ka, kasal kayo, kahit hindi kayo kasal, pag-uusapan nyo muna yan, yung pag-work mo. Kasi yung asawa mong lalaki may work, di ba? Depende din kung wala siyang work. Paano kapag may maliit kang anak? Sino magbabantay sa anak, di ba? Anong araw ang pwede ka? Ganun. Pag-uusapan nyo muna, i-clear up nyo muna. Yung asawa ko nag-clear up siya.
Sabi niya, kung gusto, oo, maganda sa hotel or restaurant. Kaya lang kasi yung weekend, may trabaho ka. Kasi nga, restaurant is weekend, maraming guest, customer. Tapos yung hotel, holidays. Pag holidays yung bata, may vacation, school vacation, may trabaho ka. Kasi yun yung mga taong lumalabas at maraming guest ang hotel. So, hindi ka pwede sa ganyan. Kasi kapag holiday ang bata, walang school, dapat dito ka din sa bahay or isa sa atin nandito sa bahay. So, hindi applicable yung bumalik ka ulit sa hotel or sa restaurant. So, maghahanap na lang tayo para sa'yo na gusto mo na applicable doon sa oras at araw. So, yun. So, ang hinanap ko is, una kong first experience dito is hotel, Reinigungskraft. Yung naglilinis sa Home of the Aged. Yun, kinuha ko yun. Kasi, 2 weeks lang ako may trabaho, tapos 2 weeks na free. Yung trabaho ko, yung walang tax. Ito, next time, i-explain ko din sa inyo kung ano yung trabaho na may tax, ano yung trabaho na walang tax. Pwede palang magtrabaho dyan na walang tax, ganun. Detailed ko yan next time. So, yun yung trabaho ko, walang tax. So, yun lang, lang ako, 45 hours a month. Kapag sumobra kasi ako dyan sa, halimbawa, 60 hours ako a month, kasi may contract ako, di ba? Nag-register din ako doon sa working agency. May tax yun. So, hindi pwedeng mag-above ako doon. Yun. So, yun, yung working agency na yun ang nagbigay sa akin ng trabaho. Pwede naman ikaw yung maghanap. Kung halimbawa may friend ka na may company, tapos gusto mo magtrabaho doon, pwede ka doon direct na maghanap ng mag-apply. Tapos, basta i-inform nyo lang lagi yung working agency nyo kung ano yung status ng application nyo. Kapag halimbawa, hindi mo nagustuhan yung trabaho na yun, sasabihin mo dun sa working agency mo para hanapan ka ulit nila ng trabaho. Sila yung naghanap ng trabaho dito. Ito yung experience ko na-registered ako doon sa working agency. Tapos binigyan nila ako ng trabaho. Yung work kasi is automatically contract. 1-year contract. Within 1 year na yun, meron kang provisionary training. Alam mo yung 6 months probi. Parang sa Pilipinas pareho din naman. Within 6 months na yun, bago mag-end ang contract ng 6 months, i-inform ka na ng company mo kung hindi ka nila gusto, i-inform ka kaagad nila. Tapos ikaw naman, kapag nagkaroon ng ganyang information, i-inform mo din yung working agency mo doon kaagad na mawawalan ako ng trabaho sa ganitong months. So, maghahanap ulit ako ng trabaho. Ngayon, kapag hindi ka inform ng company mo, na pinagtrabahuhan mo, within 6 months, walang information, ibig sabihin tuloy-tuloy yun. Tapusin mo yung 1-year contract mo. Yan. Ibig sabihin nakapasa ka dun sa kanilang provisionary time. Tapos, pero ito oo nga, may contract ka na 1 year. Di magtrabaho ka. 3 months before the end of contract. Kasi nakalagay naman dun kung kailan may end of contract mo, di ba, sa kontrato mo. 3 months before the end of contract, kailangan i-inform mo ang company mo. Eto ba, ako ba ay magkakaroon ng extension, additional 1-year contract, or hindi na? Kasi, i-inform mo rin kasi yung working agency mo doon na, ay, meron akong panibagong contract. O di naman kaya, ay, ma-end of contract na ako sa ganitong month. So, maghahanap ulit ako ng trabaho. So, within that period, 3 months before the end of contract, nahanapan ka na ng working agency mo ng new company. Sabi, hindi ka pa tapos dyan sa kontrata mo, is may nakaantabay na sa yung company. At eto pa ang maganda. Kapag naka-register ka sa working agency ng government, alam nyo ba, within 2 days, may tumawag na sa akin. Pwede daw ba akong ma-interview sa ganitong time, sa ganitong oras? O di ba bongga, sila pa yung nagtatanong sa akin kung pwede kagad akong ma-interview. Available ba ako? Tapos ang interview, hindi mahirap. Tiningnan lang ako, tapos binasa lang yung resume. May alam na sila na resume ko kasi online dun eh. Tapos, sabi nila, pwede ka ba mag-start sa ganitong day? O within next week, pwede ka na ba? Sabi ko, wow, ang bilis naman. Sabi ko, sabi ko pa, nabigla ako kasi first time ko yun. At sabi ko, itanong ko na lang muna sa asawa ko kung pwede akong mag-start next week. Sabi nila, sige, tawagan mo kaagad kami tapos, kapag okay na,
mag-start ka sa ganitong araw. O, di ba? Ganun kabilis. Walang pasikot-sikot, walang training, walang blah blah blah. Kasi, ano sila eh, confident sila na alam mo yung pinapasukan mong trabaho. Kasi nga, nandun nakalagay sa resume mo na may experience ka. Ibig sabihin talaga na experience dito is experience. Sila kasi, kapag may experience sila, alam na nila yung trabaho nila. So, confident sila, hindi na nila kailangan mag-training sa'yo. Kasi alam na alam mo na. Etong topic na to is, bakit ganun ka confident yung mga company na tanggapin ka na wala nang training? Uy, may dahilan yan. Kasi dahil dito sa kanilang school system, dual system sila dito. Yung 50% sa school ka, theory, tapos 50% actual. So, habang nagsuschool ka ng course mo, tinatrabaho mo na ang, yung course mo in actual. Ganun sila. Kaya ganun. Kaya, ang ganda nga kasi tawag dito, tanggap ka agad ako. Wala pang kung ano-ano. Kasi, actually, first thing first is gusto nila yung Asia. Gustong-gusto nila yung mga Asia. Kasi, hindi tayo mareklamo, hindi tayo, masipag tayo, tapos, friendly tayo, welcoming tayo. Gustong-gusto nila yan. So, ikaw na Filipina, no? Huwag ka mag-worry kapag nandito ka na at maghanap ka ng trabaho. Pag-aagawan ka. Kasi ganun ang attitude natin. Confirm na nila yan sa mga worker nila na Asian. Tapos, yun. So, may trabaho ka every now and then. Hindi ka mag-worry. God. Hindi ka mag-worry. Hindi ka tulad ng Pilipinas na, sorry hindi ko naman inaano yung Pilipinas kasi gano'n naman talaga tayo dyan eh. So, kung pwede namang may system na hindi gano'n, bakit hindi na lang natin i-change, diba? Kaya lang kasi, eto yung experience ko dito na nagulat talaga ako na pwede naman pala yung ganung system. Yung working agency ng government, tapos sila yung maghahanap ng trabaho. Yung company yung maghahanap sa'yo, hindi yung yung maghahanap dun sa company, di ba? Yun. Tapos wala pang discrimination dito na, di ba, sa Pilipinas. Pag maliit ka, hindi ka matatanggap. Kapag, may marami kang pimples, ganyan, hindi ka matatanggap. Yung beauty. Kailangan beauty and brain and height and pleasing personality. Ano yung pleasing personality? Alam mo dito, wala. Basta may dalawa kang kamay at may dalawa kang paa at nakakausap ka at nakikita mo at naririnig mo kompleto lahat ng senses mo sa body mo, tanggap, kakarir dito. Wala, ang late mo, hindi ka pwede sa ganito, hindi ka pwede sa company na, walang ganon. Ang sakit, diba? Natawa ako sa isang friend ko, late niya, sabi niya, doon sa Pilipinas, nung nagtrabaho ako, naghanap ako ng trabaho, hindi ako matanggap-tanggap kasi ang late talaga niya. Ay, sabi ko, oo nga, nakakanisarap talaga sampalin yung mga sorry. Pero dito, ay salamat, nandito na tayo. Walang arte-arte. Ayun. Tapos, sabi ko nga, wala silang judgment dito, diba? So, ganun din sa trabaho. Tanggap ka kaagad nila. Kasi, naghanap sila ng maraming trabahador. Yun lang yan. Kasi marami ditong tamad ng mga Germans. Bakit ganon? May dahilan yon. Hindi naman basta-basta tamad. May mga reason yan kung bakit umaasa lang sila sa government. Speaking of, wala silang trabaho pero may sweldo sila. May allowance sila from the government. Magugulat ka. Talaga hindi yan nagtatrabaho pero may allowance sa government. Sana all. Ganon. Pero may dahilan. Pero change topic na lang natin yun next time. Itatopic ko yung kung bakit. Ganon ang sitwasyon nila. I mean, yung mga naririnig ko lang. Yung experience ko lang naman i-share ko dito. Hindi naman yung experience. Narinig ko lang. Pero nakita ko na nga eh. May kapitbahay ako dito, ganun. Anyway, so yun na yun. Yun yung mahirap ba maghanap ng trabaho dito sa Germany. Hindi po confirmed, legit. Hindi mahirap maghanap ng trabaho dito. Sila pa mismo yung naghahanap sa'yo. Tsaka tawag dito, huwag kayong mahiya na magtrabaho kayo. Huwag kayong mahiya sa mga tao. Naku, tayo mga Asian. Masisipag tayo. Pero yung kasipagan natin, kailangan na nating isipin kung yung sipag, yung energy ba natin na ilalabas natin is worth ba doon sa trabaho natin. Kasi dyan sa Philippines, sa atin noon is,
Okay lang kahit anong trabaho dito talaga. Worth ba yung energy ko na ilabas ko sa ganitong company? Or tama ba? Tama ba itong ginagawa ko? Kasi dito malaki yung tax. So, worth ba itong trabaho ko para magbayad ako ng ganitong klaseng tax? Ganyan. When it comes to taxes naman, may mga ano dito, may bracket. So, itatopic ko rin yan. Naku, ang dami nating topic. Exciting talaga. Pero itatopic ko rin yan, yung ano yung mga bracket ng, halimbawa, single ka, iba yung tax dyan. Pag mother ka, single mother, ganon, may anak ka, hindi ka kasal, wala kang boyfriend, wala asawa, iba din yung tax dyan. Iba yung kaltas ng tax sa'yo. Pag halimbawa kayong mag-asawa, pareho kayong full-time job, iba din yung tax dyan, yung klase ng tax. Pag halimbawa yung asawa mo lang na lalaki yung may trabaho, ikaw wala, iba din yung tax dyan. O, diba? Iba-iba. Depende nga kasi sa status ng life nyong dalawa, sa work status nyo. Ganon sila ka-fair dito. Hindi yung pare-pareho yung tax. Hindi, naawa lang ako sa atin sa Philippines. Sana naman umasenso na tayo dyan. Yung system natin, magulo. Meron tayong system pero medyo magulo eh. Organize natin Wish ko na sana ganon, katulad dito sa Germany. Pero syempre, hindi tayo pwede magaya-gaya, no? Pero kung, pwede naman natin sigurong gayahin. Kung nakakaganda naman ang buhay ng mga Pilipino, di ba? Bilang ikaw na nandyan sa posisyon. Tapos may idea ka, baka di na lang natin gayahin, di ba? Sana may gumawa ng gano'n na hindi tayo nahihirapang maghanap ng trabaho. Kasi mismong yung working agency, government-owned working agency, sila yung magbibigay sa iyo ng trabaho. Kasi lahat ng company naka-register na dun sa working agency. So, ito, ikaw na mag-segregate ka, anong kailangan namin? Meron din sa atin dyan, pero mostly private agency yan, di ba? Hindi yan owned by the government, di ba? Tapos tayo talaga yung naghahanap ng trabaho. Nako, ang dami ko ng dinaldal. 22 minutes na, pasensya na po. At medyo madaldal ako ngayon, energetic ako. Hindi kasi excited lang ako magsabi sa inyo na pwede naman pala yung ganong sistema ng paghahanap ng trabaho, di ba? Hindi tayo pinahihirapan. Ang tuition fee dyan is ang mahal-mahal, tapos mahirap pang maghanap ng trabaho. Sana naman, sana all. Anyway, welcome ulit sa aking channel. Sa mga bago dyan, hindi ako nagsasabi ng please subscribe, share, likes, ganyan. Wala. Alam niyo kung bakit. Hindi ko kayo pipilitin. It's your freedom to subscribe me, my Lynn Murat Vlog channel, or not. Happy na ako na nanonood ka. At kahit hindi ka mag-subscribe, you are still amazing. Nasa ko yan, thumbnails ko yan. Sa totoo lang, you are still amazing. At hindi ko kailangan sabihin sa'yo yan. Kasi it's your own decision to subscribe and follow me. Hindi ako yung ididiktahan kita. No. It's your freedom to decide. And if yung vlog ko naman is nakakabigay naman sa'yo ng tulong, konting tulong kapag pupunta ka dito, di ba? Happy na ako doon. I'm so happy with that. Ako, masaya ako sa ginagawa ko ngayon na laman ko na yung niche ko na ito pala, pwede palang mag-share ng mga knowledge na nakakatulong sa kababayan natin. So, maraming salamat! See you again next time. Yung next topic natin, mas interesting siya. Alright? Bye! Thank you! God bless!